Sa naganap na Super Diva concert na pinungunahan ng unkabogable star Vice Ganda at Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, naging tampok ang isang segment kung saan gumamit si Vice ng comic skit na may halong komentaryong politikal. Sa gitna ng palabas, ginamit ni Vice ang sikat na background music sa TikTok na Jet to Holiday upang magsagawa ng parody na tumutukoy sa dating kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ni Vice ang tinaguriang jet ski promise ni Duterte, isang kampanya noong 2016 kung saan sinabi ng dating Pangulo na siya mismo ay sasakay ng jet ski patungo sa pinag-aagawang teritoryo upang itanim ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapakita ng katapangan sa harap ng China. Kalaunan, inamin ni Duterte na ang naturang pahayag ay isang biro lamang umano. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga manonood sa ginawang comedy skit na ito ni Vice Ganda. May mga tagapanood na natuwa at tumanggap sa skit bilang political satire na nakikita nila bilang lehitimong anyo ng freedom of expression. Para sa ilan, ang ginawang biro ni Vice ay paraan ng pagpapalit ng seryosyong issue sa mas malawak na publiko sa pamamagitan ng entertainment at music. Ngunit kung may positibong reaksyon ay may naging negative comment din na natanggap si Vice Ganda, lalo na mula sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Matindi ang naging kritisismo mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, lalo na sa social media platforms. Marami ang nagsabing hindi nararapat na gawing biro ang mga sensitibong issue gaya ng West Philippine Sea, dispute at ICC investigation. May mga komentarista ring nagpahayag na hindi angkop para sa isang artista, anila nakakaapekto ito sa pagiging profesional ng isang performer. Samantala, kabilang sa nagbigay ng reaksyon sa ginawa ni Vice Ganda ang dating spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque. Sa isang Facebook Live, diretsahang tinanong ni dating presidential spokesperson Roque kung ano ang dahilan ng umunay galit ni Vice Ganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumitsanting Vice Ganda, ayun, nag-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kita, Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihin namang ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa.
Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana may maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubuisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and reach into The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Big numbers and BBMs are prohibited. Huwag niyo kung subukan ng Speaking of character, I'm not a personal fan of Vice Ganda, but the entertainer knows whereof the humor is based on. Real facts, it definitely hit home, which is why it hurts. Public officials like Rodrigo Duterte, who use their platform to mock rather than uplift, reveal more about their own character than about the people they ridicule. They're corrected it. Also, wala namang sinabi si Vice about the Dabaweños, ha? I applaud acting Mayor Rigo Duterte II for his actions toward this issue. Thanks for not giving onto your granddad supporters. Your actions prove that you care more about your constituents rather than engaging into politics.